Samantala ang pondo ng BICAM ay may advance payment ng 5 to 10. Nakalimitang inihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Noong 2023 naman, 710 million pesos ang kabuuang halagang naibaba umano ni Bernardo sa Bulacan 1st District Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos. Taong 2022 raw nang humiling si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion. Pero 600 million lang daw rito ang napondohan. Ito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023, nagkakahalaga ng 600 million na pawang mga flood control, mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga ng 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future ng plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yun sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sabi ni Villanueva, mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang mga pinupukol sa kanyang paratang. Si dating Senador Revilla, nakinabang naman umano sa pondo noong 2024, ayon kay Alcantara. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA sources ng 2024 magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Seth Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige boss. Kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent. Doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Sa isang pahayag, itinanggi ni Revilla ang alegasyon. Wala raw siyang kinalaman dito. 2024 din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Senador Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Wala po akong direktang transaksyon, direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Dating na rin itinanggi ni Estrada ang alegasyong nakinabang siya sa mga flood control projects. Kwento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman Ko sa anomalya. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa contractors, pero hindi na alam ng mga contractors kung para kanino advance na yun. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito, kung saan makikita rin si Alcantara, para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ang bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera kay Ko. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, hinahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang po tatanggap. Tapos po, iiwanan ko na po. Maging sina dating District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kay Ko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo at pagkatanda mo. Mahigit po sa 20
maleta, Your Honor. At diretso po siya sa elevator packet po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse. Kanino? Pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng Penthouse. bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Dagdag ni Alcantara, nagbigay rin umano siya ng listahan ng flood control projects sa Third Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan DEO si dating Congresswoman Kahayon Uy. Tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Kung noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA, si Yusek Mitch, na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na. Kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Co, Bernardo at Kahayon. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of penalty. Sabi ni Remulla, pinag-aaralan pa raw ang kaso ni Lipana at Revilla. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang mga panig. Vicky, sa Huwebes ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto, mga 1 o 2 hearing na lang daw ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales. Pinasinungalingan ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ang pagdawit sa kanila ni dating District Engineer Henry Alcantara na nakatanggap umano ng mga kickback sa flood control projects. Sa sesyon ng Senado kaninang hapon, sumagot ang 2 mambabatas. Ang detalye niyan, abangan po maya-maya lamang. Samantala, tinawag na di makatotohanan at walang basehan ni Congressman Zaldico ang mga aligasyon laban sa kanya. Sasagutin daw niya ang mga aligasyong ito sa tamang pamamaraan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Kaunay naman kay dating Senador Bong Revilla na itinanggi na rin ang paratang, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, sinisili pa nila ang kanyang papel kaya hindi pa siya kasama sa inirekomendang kasuhan sa ngayon. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at dating Senadora Grace Poe. Kabilang sa gustong maunawaan ng komisyon ay kung paanong nakakapagsingit ng budget para sa mga project na sinasabing ugat umano ng anomalya sa mga flood control project. Yan ang tinutukan live ni Joseph Morong. Joseph? Mel, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na isinasangkot sa mga manumalyang flood control projects ang ipinatawag ngayong araw ng ICI o Independent Commission for Infrastructure, at sa pambihirang pagkakataon naman ay nagsalita ang chairman nitong ICI na si dating Associate Justice Andres Reyes Jr. at ang sabi niya, no one is above the law o walang mas makapangyarihan sa batas. Bago pa humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ito na ang pahayag sa akin ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng aligasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sabi kasi ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo niya ibinigay ang 25% na kickback para sa proyekto na ibinigay naman umano ni Bernardo kay Estrada. definitely it's hearsay. Walang, di ba? Mismo si D. Alcantara nagsasabi na he does not have any directly with me. Kaya pinag-iisipan umano nilang sampahan ng reklamo ang mga nagdadawit sa kanya. I'm conferring with my lawyers. Dumating din si Senador Joel Villanueva na ayon kay Alcantara ay binigyan nila ni Bernardo ng 150 million pesos na 25% ng 600 million pesos mula sa 2023 unprogrammed funds. Hindi nagpa-unlock ng panayam si Villanueva.
Nitong mga nakarang araw, gustong maintindihan ng ICI kung paano nangyayari yung mga insertions sa budget na tinawag ni Senator Panfilo Lacson na original sin. Dahil kung wala raw ito, walang makukurap sa budget. Other than the mayors, maybe the media can also help us in towards discovering the truth. So we will just say 2 points. Honesty is the best policy. Right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. Pumarap din sa ICI si dating Senador at Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na kasamang bumuo ng 2025 national budget. Gusto nilang matukoy, halimbawa, kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent na legislator. Meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Itinanggi ni Poe na kasali siya sa small committee na umano'y nagsingit ng bilyong-bilyong pisong budget sa Bicameral Conference Committee. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Umarap din si Navotas Representative Toby Chanco na nagsiwalat sa Senado ng insertion sa budget. Kapag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldi ko. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, saldi ko. Hanggang kay Kong Saldi. Tingnan natin, yung napakahalaga na ngayon na si Kong Saldi ay umuwi at harapin itong mga aligasyon na to at siya na magsabi, siya lang ba to? O sino ba ang kasama niya dito? Wala pa rin sa bansa si Ko pero dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya. Mel, pumirma rin ang ICI ng kasunduang makipagtulungan sa PNP, Mayors for Good Governance at organisasyon ng mga civil engineers sa Pilipinas. Ang PNP ay tutulong sa investigasyon at inspeksyon ng mga manumalyang flood control projects. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Nagkainitan sina Senador Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Kinukustyon kasi ni Marcoleta kung bakit mas kinukonsidera ni Lacson na gawing state witness si Engineer Bryce Hernandez kaysa sa mag-asawang Diskaya. Nakasagutan din ni Marcoleta si Justice Secretary Boying Remulla nang higit ng senador na hindi kailangang isauli ang nakaw na pera o ari-arian para mag-apply sa Witness Protection Program. Nakatutok si Mal Gonzales. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control projects, kwestiyon agad ng dating chairman ng komite na si Senador Rodante Marcoleta ang integridad ng investigasyon. Sinabi raw kasi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson sa isang media interview na mas kinukonsidera niyang maging state witness si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Assistant Engineer Bryce Hernandez kaysa sa kontratistang mag-asawang Hurley at Sara Diskaya. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective. No. That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the you are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial. Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Okay, kagad tayo. Mr. Chair, we are still investigating. Nang suspendihin ang sesyon, lalong nagkainitan ang dalawang senador. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. Why are you so protective of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Sinimulan muli ni Lacson ang pagdinig,
Pero inirehistro ni Marcoleta ang patuloy niyang pagtutol. Nilinaw naman ni Secretary Remulla na hindi lang si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kinukonsidera ng Department of Justice na maging state witness. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin. Pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asama Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Umilit ulit si Marcoleta nang mapunta ang usapan sa restitusyon o pagsusoli ng ninakaw na pera o ari-arian. Ayon daw kasi sa batas, hindi ito kailangan para mag-apply sa Witness Protection Program. Are you amending the provision of No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. I respect your opinion, sir. But It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. The restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit. You may be disbarred from